Hello. Gawain. Opening song. Ano? Opening na kagad. Tayo pong lahat ay tumayo at umawit po tayo. Sige po, tayo po ay magkamayan sa hapon na ito at patuloy na batiin po natin ang ating mga kapatid. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Ikaw ay masaya, ako ay masaya, tayong lahat ay masaya. Sa pa, ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Oh, I love you. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you in the love of the Lord. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you in the love of the Lord. Alam niyo ba kung ano ang sineselebrate natin ngayon, mga kapatid? Ha? Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Minsan lang po namatay ang Panginoon natin, no? Si Kristo. Minsan lang at hindi na mauubig yun. Kaya ito ay commemoration lamang. Ito ay sineselebrate natin para bigyang parangal ang ginawa ni Kristo para sa bawat isa sa atin. No? Tayo po ay lumok sa kasalanan, subalit ang lahat ng iyon ay pinawalang sala ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Sabi nga sa John 3:16, sino ang nakakasaulo? John 3. Okay, amen, no? Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang kamatayan ni Kristo ay para sa lahat ng nagbigay ng kanilang tiwala, nagbigay ng kanilang pananampalataya. Although ang salvation is for everybody, pero ang hindi tumanggap, hindi na save. Alam na natin kung saan sila pupunta. Saan sila pupunta? Yung hindi naniwala at nanampalataya sa Panginoon. Sa infierno. Kaya sa ating po magpapatuloy, papasahin ko po sa hapon ito ang awit 103. Nangyari pong tumahimik po ang kapulungan, mga bata, tahimik po. Ang sabi nito, praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with the love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Mga bata, tahimik tayo, maupo muna. No? Tayo
Tayo po ay sandaling manalangin. Tayo po man lahat ay manalangin. No? Mga bata, mananalangin na tayo. Huwag na maingay, tahimik na. Paano nga ba mananalangin ang mga bata? Ang mata ay ipikit, ang kamay ay itiklop, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa hapon ito. Amin pong inaalaala, Panginoon, ang iyong kabutihan na ginawa, na nabayubay ka, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa, Panginoon, na nampalataya sa iyo ay magkaroon ng buhay, bagong buhay, eternal life, O Lord. Salamat, O Diyos, dahil sa kaibuturan ng iyong puso, hindi mo tinitignan ang aming panlabas na anyo, Panginoon, kundi ang laman ng aming puso ang iyong tinitignan. Salamat, dakilang Diyos, dahil kahit na kami ay makasalanan, sabi mo nga, hali kayo tayo magliwanagan. Gaano man kadumi ang inyong puso, kapag kayo ay lumapit sa akin, humingi ng tawad, tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, papuputiin niya na katulad ng niebe ang ating mga puso. Ang lahat ng ating mga kasalanan ay ipapatawad ng Diyos noon, ngayon, at yung mga kasalanan na magagawa natin sa darating pang panahon. Salamat, dakilang Diyos, dahil hindi namin malimutan ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi namin kayang sukatin kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, kung gaano kalaki, Panginoon. Gayong paman, ang lahat ay hindi tumanggap sa iyo. Patuloy na nagwawalang bahala. Nawa, Panginoon, ipagkaloob mo po na lumaki ang aming pananampalataya, Panginoon, dahil malapit na ang iyong pagbabalik kung kailan hindi po namin alam, pero hayag na po, O Diyos, na malapit ka nang bumalik. Nawa, Panginoon, datnan mo ang bawat isa, Panginoon, na may kahandaan, hindi lamang sa mga physical na paghahanda, kundi ang lalo tigit, Panginoon, ang spiritual. At sa hapon ito, dakilang Diyos, dinadalangin namin ang iba pa namin mga kapatid na wala pa dito. Nawa, Panginoon, dalhin mo rin po ang kanilang mga paa sa lugar na ito upang sama-sama kami magpuri, magpasalamat, luwalhatiin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa hapon ito na bagamat napakainit, hindi ito hadlang, Panginoon, upang kami ay magpatuloy na ikaw ay purihin namin, sambahin ka namin, luwalhatiin ka namin. O Diyos, itinatampo ka namin sa isang napakataas na lugar, Panginoon. Tunay, Panginoon, hindi namin kaya banggitin ang mga papuri sa iyo, Panginoon. Kulang ang aming mga salita upang bigyan ka namin ng mataas na papuri. Kaya, Panginoon, salamat po sa hapon ito. Nawa, gamitin mo ang bawat isa, maintindi, Panginoon, sa susunod na pagkakataon. Dalangin ko rin, O Diyos, ang anak mo na gagamitin mo sa hapon ito. Nawa, O Panginoong Diyos, makabanalin mo ang kanyang labi, makabanalin mo ang kanyang puso, magpahayag siya, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, boldly. Lord Jesus, kami naman na makikinig, nawa ay buksan mo pa ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang maranasan namin ang biyaya o ang sustansya ng iyong mga salita na maririnig namin sa hapon ito. O Lord Jesus, to God be the glory, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Na o Panginoon, malugod ka po sa aming pananambahan, sa aming pagpupuri sa iyo, sa hapon ito, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa ating po pagpatuloy, manatili po tayong nakatayo at tinatawagan ko na po ang worship team. Manatili po nakatayo ang bawat isa at sa oras po ito ay patuloy po natin buksan ang ating mga puso na magkaroon po tayo ng pusong dasal para sa ating Panginoon. Nalikain mo, Diyos,
Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa aking puso. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y papupuri sa'yo lamang. Jesus, masakay sa puso. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y papupuri sa'yo lamang. Jesus, ano ko'y papupuri sa'yo lamang. Jesus. Palagpakan po natin ng malakas sa Panginoon sapagkat ang araw na ito ay sa Panginoon. Ano po, kaya ngayong araw ay patuloy tayo magsasaya at patuloy natin itataas ang kanyang pangalan. Amen. Maaaring hindi pa po natin nakakamayan ang bawat isa. Ano po, kaya inaanihan ko po na ang bawat isa ay patuloy ng inihan, batiin at patuloy ng kamay ng bawat isa. Ang biyaya, kami pinalaya mula sa bilang ng kasalanan. Pinatawan, pinagdaanan ng lubusan, di mapipigil. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, nakinang ang totoo. Ang lahat ay magsasaya
po ay buksan po natin ang ating mga puso. Patuloy po na maranasan natin ang kanyang presensya, ang kanyang pag-ibig. At nawa siya maging sentro ng ating mga buhay. Amen. Salamat sa
TV. No? Mahirap sundan. Natayo lang kayo dyan, sila lang ang kumakanta. Panalangin natin na maayos na yung isang TV. No? Sabi ng taga-ayos ay, kailan Pastor? Tuesday. Tuesday, ang kanilang charge ay 2,500. Isa nating TV ay binugaran ng mga yung langgam, kaya nasira. No? So maraming salamat sa ating worship team, sa kanilang pagtitiyaga sa pag-awit. Salamat din kay Pastor Neil sa kanyang patuloy na paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtugtog sa organ. No? So ngayong hapon, bago tayo pumunta sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, nais kong ipakilala sa inyo ang ating mga visitor. Kamayan po natin sila at naanayaan ko pong tumayo si Eliza Anda at saka si Johnny Pacolon. Kamayan po natin sila mga kapatid. Salamat po. Welcome po kayong dalawa dito sa lahat ng panahon. Huwag po ay hindi na ito ang una at huli ninyong pagpunta. No? Umaasa kami na lagi namin kayong dadalo dito sa ating mga gawain. Ngayon naman mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Buksan po natin ang ating mga puso. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos na dadalhin sa atin ngayong hapon ni Pastor Neil Acebro. Siya po ay magpapatuloy na. Muli po, good afternoon po sa inyo lahat. Good afternoon po, Good Pastor. afternoon po. Salamat sa mga cases na nakikita ko ngayon. Mabuti po ang ating Diyos. Amen. Amen? Last week po, pinag-usapan po natin yung pundasyon ng buhay. Naalala niyo po yun? Na may dalawang klase lang na tao sa ibabaw ng lupa, sa harapan ng Panginoon. Ano yung una? Isang matalinong tao at isang mangmang. Dalawa lang daw po yun. At ano raw po yung criteria? Pag isang matalino, siya ay nakinig at sumunod sa salita ng Diyos. Amen. Ganun lang po kasimple. At ano po yung halimbawa ng Panginoon? Meron pong dalawang nagtayo ng bahay at ang pundasyon daw, yung matalino, ano yung pundasyon? Bato. At yung mangmang, ano yung pundasyon? Buhangin. Buhangin. Naalala niyo po yun last week? Diba naalala niyo po yung kwento ko noon, nagpunta po kami sa Mindoro. Ano po, nakabili ng lupa yung tatay ko. Sabi ko, ang liit naman itong lote ng nabili ng tatay ko. Mas parang ganito lang kalaki. Yung pala 40 hectares. Ano po? At nang tumagal po yung panahon, ano po, yung tatay ko kasi po, visionary. Sabi niya, kung magkaroon ng gera, lahat ng mga kamag-anak natin, ilalagay namin doon. Ano po, ganun siya pag kaso wala pa ng gera, kaya, ano po, yung mga kamag-anak namin, yun po yung naglaban-laban. Ano po, hanggang sa, hindi namin alam na benta na yung kalahati. Ano po, hindi ko po
chinichismis. Ano po, sa nakuha ko na po doon, 3 hectares o isa sa aming kakapatid ang natira. Tatlo, kaya pa namin. Sabi ko nga, gusto ko dalhin dito sa Cavite. Hindi ko lang madala yung 3 hektarya dito. Ano po, kahit dala ko sa pasok, hindi pwede. Benta, pwede may benta. Ano po? Actually, meron pong buyer. Sabi niyo nasa player. Yung dating governor, si RGB, kilala niyo, narinig niyo yung mga Congressman Valencia. Siya po yung buyer. So, tamang pundasyon, dapat pakikinig. Nagbabalik tanong lang tayo. Tapos, dapat, ano po, ang pundasyon ng buhay mo ay kay Kristo mismo. Hindi sa partner mo, hindi sa hawak mong pera, hindi sa kalakasan mo, hindi sa katayuan mo sa buhay, hindi yun ang tinitignan. Dapat kay Kristo mismo. Amen? Nakakasunod ba kayo? And then, yung pangatlo na sinabi ko last week, talagang may dadaang bagyo. Sa atin na sa Pilipinas, di ba dati ang pangalan ko ng bagyo tayo, pastor, di ba? Babae ko yun? O lalaki. Ngayon, parang binaliktad na eh. Ano na po mga pangalan ng bagyo ngayon? Tundoy. Hindi dati kasi parang lalaki eh. Kasi ngayon nata babae na. Yolanda. Oo. Basta mga ganun po, no? Pinapangalan sa tao. Amen? Hindi mo nga yung katabi mo, ano bang pangalan niya? Kung ako siyang bagyo. Okay. Mukhang bagyo eh, no? Meron namang iba, ako po, grabe po, meron po ako nakasama. Kumain po kami sa Andy. Alam mo yung Andy? Kain Andy. Ano po? Hindi po Samsung eh. Meron po yung parang Vikings eh. All you can. Opo, grabe. Unang salang pa lang. Alam ko yung plato niya, pang-construction worker na agad, nabundok na. Kaya alam ko kasi pag alam ko pastor, dapat yung lang eh, chill ka lang. Di ba kasi buong ano naman yun eh. Hindi yung buong ganun agad yung anin, parang mamayun eh. So, bakit ko sinasabi yan? May mga dadaanan tayong pagsubok. Ano po, sabi ko nga, nasusukat ang pagsubok, hindi lang sa kawalan. Minsan, kung meron ka, di ba, nasusukat din yun eh. Kasi baka biglang maghuyo ka. Ano yung huyo? Sino ka? Yung yumaman na, nag-iba na yung ugali. Di ba yung mga gano'n? Nag-iba na yung ugali. No? Huwag tayong gano'n. Amen? Amen. Dapat po, i-recognize natin yung bukal, yung source ng blessings natin. Amen? At yun ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. So yun po yung last week. Ngayon pong hapon, dahil araw po ng resurrection, muling pagkabuhay. Amen? Yun po ang topic po ngayong hapon. Ready na ba kayo? Amen. Tatlo lang din po ito. Patibay kung bakit po kailangan natin unawain yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Amen? Para po magtanong sa'yo, kaya mo sagutin. Ano po, hindi po yung tulad ng meron po akong pinagtanungan, alam ko yung grupo na nagbabahay-bahay. Saksi. Ito may gano'n yung grupo, saksi. Yung Jehovah. Meron po akong tinanong, actually, sino nagpunta sa bahay ko? So tinanong ko, nang hindi niya na masagot, ang sabi niya, tatawagin ko yung ministro namin. Kasi hindi niya na masagot. Dapat ganun po tayo. Amen? Matanong tayo at dapat alam natin ang totoo. Amen? Amen. Sino rito nakakita na ng peking pera? Hindi ko sinabi gumamit Yung nakakita lang. Ng ano? Amen? Di ba? Fake na pera. Alam niyo po, sa bangko, naranasan ko po yun. Kasi meron po kami meat shop. May business po ako ng meat shop. Amen? Meat shop. Talibang ka lang. Talibang ka lang. Alam po, choice cuts po yun. Madaling araw, alas 3, alas 4, gising na po kami mag-asawa. Kasi ganoon talaga yung
sinusot mo, nabasa, hindi. Ano po? Ano po yung machine na gagamitin? Yung money detector. Yung parang ultraviolet. Ano po? Yun po. Nag-deposito po ako sa bangko namin. Ano po? Tapos nakita ko, nag-fake. Sabi ko, pwede ko bang kunin ulit? Hindi na po, hindi na pinibili. Ano po? Talagang lesson learned na lang. Mula noon, bumili talaga kami ng, kasi dati kinukusot namin. Pag kinusot mo, tapos nabasa kayo sa lapin, fake yun. Ano po? Pag yung binasa, ito yung binusot, tapos, ano pong mangyayari? Hindi daw bumuka, peke. So, pag close mo, hindi bumuka. Fake. So, ngayon nga po, may bago po eh. Yung pag pinapasok mo sa cash in, yung mga kailangan gustutin mo pa bago tanggapin. Yung mga cash in na yung mga Gcash. So, masakit man kung wala. Pero kailangan mong matuto. Amen? Minsan sa pagkakataon gano'n, natututo tayo. Kung naman yung tabi mo, huwag mo tutukan. Diba? Sabi mo sa kanya, matuto na tayo. Amen? Dapat matuto na tayo. Amen? Yung pagpautang, first level lang niya. Gusto mo ng blessing talaga ng Panginoon. May dadami ito. Sino ito gusto ng blessing? Okay, ito blessing talaga. Sinabi, sino gusto ng sumpa? Alam na naman. Pero titignan nyo rin. Kasi, pag may bara, diba? Ano gagawin mo? Pag may bara, may tubig na lumalalim, may bara, aapaw yun. Diba? O kaya, may taga na bumabalik sa bahay mo. Ano gagawin mo? Hayaan mo na lang. Gawin mo na lang pet. Hindi eh. Diba? Tanggalin mo yung source ng dumi, yung binabalikan. Nakikets nyo? Pag may taga, ibig sabihin may pagkain siyang nakukuha na namadumi. Tanggalin mo yun. Linisin mo yun. Mamaya makikita natin kung bakit kailangan natin maglinis sa buhay. Amen? Dahil ang Diyos natin ay banal. Ang muling pagkabuhay, katibayan na meron ng katagumpayan sa kamatayan. Amen? May katagumpayan na laban sa kamatayan. Actually, ang natanong mo ba sa sarili mo? Natanong mo ba? Parang hindi mo maisip. Actually, sa amin po, sa family ko namin, yung mother ko pa namatay yung mother ko, hindi talaga po namin mapag-usapan ko. Yung parang, alam mo na parang naghihirap na siya sa hospital, pero yung parang gusto mo yung parang positive ba? Kaya mo pa yan na, nasusuko na yun. Pero alam mo, ando na yung parang, kumbaga parang, yung gano'n na, kumukuti-kutitap na lang, gano'n na yung parang last stretch na. Pero meron tayong parte sa atin na parang dinidinay natin yun. Gusto natin extend pa, gusto natin. May gano'n mo tayo umaasa tayo. Nasusundan ba ako? Isa sa patunay kung bakit ako naniniwala sa ating Panginoon Jesus. At dahil nakikita kami nito ng mother ko. Amen? Gusto ko siya makita ulit, yung mother ko. At the only way para mangyari yun, dahil ang Panginoon Jesus, dapat tagumpayan niya ang kamatayan. Amen. Amen? Ayoko umiyak. Ano po? Ayoko umiyak. Pero po, ako po yung huling nagbantay. Ayun na. Ano po? Nung bago po, mawalan ng hininga yung mother ko. Ano po? Yung parang tipong ako yung nagbantay, tapos nung umuwi ako sa bahay, tapos palitan ang magkakapatid, yung pumalit sa akin, biglang tumawag.
Alam niyo yun, yung feeling na yun, naranasan niyo ba yun yung antok ka, tapos biglang may tawag na gano'n. Alam niyo, tanggal yung antok ko. Kasi papahinga na ako eh. Binasahan ko siya ng yung paborito ng mga Bible verses. No? Sabi ko, Mami, i-verbalize natin yung salita ng Diyos. Amen? Kasi dapat ang salita ng Diyos namumutawi sa atin, lumalabas sa atin. Amen? Pagkain natin ang salita ng Diyos. Kung linggo ka lang kumakain, aba, malnourished ka. Amen? Dapat araw-araw kang kumakain. Sino dito araw-araw kumakain? Alata naman yung katabi mo. Alata naman. Araw-araw kumakain. Pero pag isang beses ka lang kumain ng isang linggo, aba, ito yun. Ano po? Kailangan araw-araw tayo kumakain. Hindi lamang sa tinapay, sabi ng Panginoon Jesus, nabubuhay ang isang tao. Hindi saan daw sa salita ng Diyos. Kaharian ng Diyos po pinag-usapan ito. Prinsipyo po yun. Utos yun ng Panginoong Jesus. Sabi niya, hindi ka lang daw nabubuhay sa pansit. Hindi ka lang daw nabubuhay saan? Sa soft drinks. O nga yun. Hindi ka lang daw nabubuhay sa Goldilocks. Amen? Kaya nga sa Satanas, nagpalit na kayo. Kung ka lang ang anak ng Diyos, gawin mo ng Goldilocks. Na Goldilocks. Diba? Itong bato na tinapay. Yun ang una niya, entrada. Saan bumagsak ang tao? Sa kasalanan. Sa pagkain. Diba? Siya rin na nagsabi. Mansanas. Hindi ko mansanas. Ano po yun? Durian. So, sa tinapay, sa pagkain, bumagsak ang tao. Pero, ang Panginoon Jesus, nilibing niya tayo. Hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay. Amen? Talagang yung source ay dapat salita ng Diyos. Amen? Ano ibig sabihin nun? Dapat everyday, binabasa mo ang love letter sa atin. Araw-araw. Diba? Hindi ka dapat nagsasawa sa salita ng Diyos. May problema. Pag ayaw mo na ang salita ng Diyos, check mo sa sarili mo. Amen? Ano mga katabi mo? Ano sa? Sabi mo, ako yun. Ako yun. Huwag ka na magturo. Ano? Ako yun. Pag kulang ka, pag-ayos ka na yun, pag-ayos tayo. Hindi ako aksente. Amen? Sabi sa Korinto, nilamon ng katagumpayan ang kamatayan. Amen? Touch ko baro, yung takot ng tao ay ayaw na talagang mamatay. Naggastos ng milyon para lang ma-extend ang buhay. Yung kapatid ko nga nang mamatay na yung mother ko, sabi niya, nag-pray siya, pwede mo kunin yung buhay ko, kalahati ng buhay ko. Ano, di ba yung bigyan nyo na lang sa nanay ko para na mabuhay. May ganun tayo na ano, di ba? Pero, alam niyo po, kaya kailangan natin ang Panginoon. Amen? Buti na lang, sinolusyonan na ng ating Panginoon Jesus ang problema sa kamatay. Amen? Roma 6 verse 9, si Kristo ay hindi na muling mamamatay. Grabe ang salita ng Diyos. Hindi na mamamatay ang ating Panginoon Jesus. Forever na yun. Amen? Sabihin, napagtagumpayan niya ang kamatayan. Amen? Amen. Hebreo 2 verse 14, kanyang winasa ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya po ginawa ng ating Panginoong Jesus, pakinggan niyo po ito, niligtas niya tayo saan? Sa penalty, sa kabayaran ng kasalanan. Pangalawa, niligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. May penalty
Iba yung kapangyarihan ng kasalanan. At pangatlo, niligtas na tayo saan? Sa presensya ng kasalanan. Hindi pa natin ma-fully hanggang nandito tayo sa mundo yung pagdating sa presensya ng kasalanan. Pag andun tayo sa presensya ng Diyos, yun na yun. Amen? Presence with the Lord at yung presence ng kasalanan, talagang may divider yan. Hindi pwedeng magsama ang kasalanan at ang Diyos. Amen? Kaya po sinolusyonan niya. Siya mismo ang umako ng kasalanan natin. At tayong dapat mapunta sa impyerno. Amen? Hindi po biro ang ginawa ng ating Panginoong Hesus nang siya ay napako sa cross. Amen? Sabi ko, sinumpa ang isang tao, pinapako sa krus. Siya ang naging sumpa. Imbis na tayo, siya ang naging sumpa para sa atin. Mahirap kaya, sabi ko nga pinakamagandang kaibigan ng Diyos. Amen? Pero pinakamahirap na kaaway ang Diyos din. Saan mo pupunta? Wala kang mapapagtaguan. Nakasalamin sa Kanya yun. Pagkakasalamin ng tubig, sa Kanya rin yun. Wala kang mapapagtaguan. Kaya kailangan ng isang tao kilalanin ang ating Panginoong Hesus at magsuko ng buhay sa Kanya. Not your will be done, but His will be done. Amen? Ang mga pupunta sa impyerno ay mga taong nagsasabing, my will be done. My way. I did it. Diba? Yung sarili mong distracted sa buhay. Ang panalangin po, ay ano po, sabi ng prayer, ano, yung gusto mo, Lord, your will be done. Amen? Amen. Plano ng Diyos pagpalain ka. Amen? Plano niya yun. Pero pag amen mo, tumingin ka sa nasa langay yun. May kaparaanan ng Diyos. Amen? Kunin natin yung kaparaanan ng Diyos. Amen? Amen. Kaya pa? Amen. Ang katuparan sulungang tipan. Sabi sa Isaiah 25 verse 8, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Grabe. Lulunukin daw ng Diyos ang kamatayan magpakailanman. At ginawa niya, nag-umpisa na. Amen? Nang dumating ang ating Panginoon Jesus dito, ano po, nawala na ang kapangyarihan ng kamatayan. Amen? Amen. Nasundan niyo ba ako? Amen. Ang muling pagkabuhay ay hindi dagdag lamang sa pananampalatayang Kristiyano. Ito ang pundasyon. We talked about foundation last week. Matalino at mamang. So pag sinabi natin pundasyon, ito yung pundasyon ng bahay na ito. Yung poste. Meron ka ba nakitang bahay sa labing poste? Ang bahay na sa labing. Kalapati. Poste lang yan. Ko yun. Ano po? Sa makikita natin dito, maraming mga haligi. Yun ang pundasyon ng bahay. Amen? At isa sa pundasyon ay yung pananampalataya mo kay Kristo. Na siya ay namatay at nabuhay muli. Amen? Amen. So, pangalawa, mabilis pa. Okay lang. Pangalawa, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay ano po? Nagkakaroon tayo ng pagpapatunay. Pagpapatunay, may assurance na ang bawat isa sa atin, pag nagsuko ka ng buhay sa Panginoong Jesus, makikita mo ang katibayan. Amen? Amen. Alam niyo ba yung fifth gospel? Narinig niyo na yun? Alam niyo yung four gospels? Matthew, Mark, Luke, John. Meron daw fifth gospel. Alam niyo ba yun? Hindi po ito, hindi po ito parang kulto na, hindi ho. Meron po kasi natagpuan yung Shroud of Turin. Narinig niyo na ba yun? Yung Shroud of Turin.
Ano po? Yung Shroud of Turin ay nasa parting Italy o France. Ano po? At ano po, doon po nakalagay yung shroud na yun. Yung shroud daw na yun, yung balaban na ginamit daw sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Na preserve. Amen? At grabe po, ako po nakita ko po yun ng ano po, nagkaroon ng replica, dinala po sa Dasma. Sa SL Dasma. Yung replica, ang haba po ng almost 14 feet yung laki. Para siyang tablecloth, pero nandun po, ginamit yun na pambalot sa katawan ng ating Panginoon Jesus. Ano po? At makikita po yung distinct marks, may 50 plus na butas sa ulo. Ano po? Tapos may makita po yun parang yung binulot na sugat sa balbas. Tapos ito po ang hindi ko talaga parang hindi po to kwentong ano. Kasi meron pong sugat sa talilan ng sipa. Amen? Na nagmamatch sa Bible. Tapos po, yung paa sa paa, yung sugat sa paa, kakaiba nga lang. Hindi ko siya yung parang pinagpatong. Diba sa mga movies, sa mga palabas, ipapatong yung... Hindi po. Ang sugat po ay dito po sa... dito. Yung sa... Di ba yung sa paa ko? Ito yung dito. Diyan po pinako. Doon po, tinagos yung pako. Kasi sabi po ng salita ng Diyos, walang isang buto ang ano po, broken, yung mababalik. Amen? Wala po, may isang buto ng ating Panginoon Jesus ang mababasag. Kaya dito po parang may soft tissue po ito. Anong tawag po ito? CALF. Ano po ito? Sakong. Tingnan nyo, may katabi mo may sakong ba? O sako. Yan, sa sako, di ba may parting parang malambot-lambot dyan? Doon po, hindi mo nabasa, doon po tinatagos. May washer pa kayo, pati tingnan nyo sa... May washer po na kahoy para talagang mag-fit talaga yung pa. So magkabilang side ng kahoy. Ayan, sa kabilang side. Guess nyo? Mahirap po yung gano'ng kalagayan. Pero tinis yun ng Panginoon para sa iyo. Para sa akin. Para sa akin. Amen? Siya, bakit ginano po Kasi may binanggit po kanina si Pastora about yung piano. Marami po sa atin mga pilosopo. No? May sasabihin na, kung Diyos talaga siya, bakit dadalhin sa piano? May mga ganun po na-encounter ng mga tao di ba? Kasi po, ganito sa Lord. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng Diyos ng justisya. Amen? Diyos siya ng pag-ibig, pero Diyos din siya ng justisya. At sa justisya, kailangan may magbayad. Amen? Dito nga lang sa akin di ba? Grabe na lang ang human rights dito diba? Sabi ko nga, diba? Yung gumagamit yung diba? Pinili nila yun. Pinili nila yun na gumamit ng bako. Guess nyo? Pero yung biktima, hindi nila pinili yun na naging biktima sila. Naintindihan niyo ako? Hindi ba grabe nga yung mga gumagamit ng gano'n, di ba? Pero yung rape, di ba, yung mga bata. Pero pang bata, 5 years old lang Di ba? Nabalitaan nyo yun ngayon? 5 years old. Dahil yung Diyos siya ng hustisya. Amen? At sa hustisya, kailangan may dumanap na dugo. Naintindihan mo? Diyos siya ng hustisya. Bawat
Jesus. Kasi siya ang umako ng kasalanan. Amen? Hindi para maging malaya kung gumawa ng kasalanan. No. Kundi para maging malaya na sumunod sa Kanya. Amen? Binasak na ng Espiritu Santo ang kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Pag ikaw ay na kay Kristo, bibigyan ka na niya ng buhay na walang hanggan. Ano? Kailan mag-uumpisa ang buhay na walang hanggan? Kailan? Kailan mag-uumpisa ang buhay na walang hanggan? May sagot kayo. Mga Bible study. Alam na. O, sige, kailan? Pag tinanggap natin siya bilang ating Lord. Pag nagsubok ka na ng buhay sa Kanya, doon na nag-uumpisa. Pag tinanggap mo, di ba, na ang Panginoon, siya na talaga, doon na nag-uumpisa ang buhay na walang hanggan. Hindi yung pag namatay ka. Ano, pag namatay ka, meron ka ng buhay na hindi. Ngayon pa lang, nauumpisahan mo na ang buhay na walang hanggan. Di ba sabi ko nga sa inyo, pag ikaw ay na kay Kristo ngayon, ito na ang pinakamalapit mong lugar sa langit. Amen. Wala pa tayo sa langit, pero ito na yung kalagayan na pinakamalapit na to. Dahil nagsuko ka na ng buhay sa ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Kabalik ka na naman din. Pag wala ka kay Kristo, ito na rin ang pinakamalapit mong lugar sa impyerno. Gets nyo? Amen. May kapitbahay kami, nagsisigawan sila. Ano ba, buhay na ito? Buhay impyerno. Malapit na. Gets nyo? Are you learning? Amen. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus ay ano po, nagbibigay sa atin ng patunay. Sabi ko sa Roma 1 verse 4, tungkol sa pagiging tao, siya ay pinanganak muli sa lahi ni David, ang ating Panginoon Jesus ko. Subalit, tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng Espiritu Santo na siya ang kaisa-isang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa ng kanyang muling pagkabuhay. Amen? Amen. Si Buddha, patay na. Si Muhammad ng Islam, nabuhay, namatay na rin. Ang ating Panginoon Jesus, namatay, pero siya ay nabuhay, magmuli. Amen. Amen? Kakaiba sa lahat ng relihiyon. Amen? Amen. Dahil ano po, pinapatunayan ng Diyos ng ating Panginoon Jesus ang kahit sa isang anak. Amen? Amen. Sabi ko sa Gawa 13, ang sabi nito, ikaw ang aking anak, sa araw na ito, ako'y magiging iyong ama. Ang ating Diyos ang nagsasalita. Amen? Amen. Sabi sa Isaiah 53 verse 10, ito po ay propesiya na nangyari na, ang nagdurusang lingkod ay mabubuhay muli. Amen? Yung suffering servant. Nagpunta rito ang Panginoon Jesus as a suffering servant. Isa siyang alipin na nagdusa. Amen? Ang walang lamang libingan ay humahamon sa mundo ng iisang katotohanan na hindi maaaring baliwalain ng walang kapausahan. Kaya kung sinasabi, siya ay Diyos ng pag-ibig, siya rin ay Diyos ng justisya. Amen? Bakit kailangan mamatay ng ating Panginoon Jesus? Take note ha, hindi siya nagpakamatay. Alam po ako, isang kaibigan na ganyan. Ano po sinasabi niya? Salamat sa Panginoon Jesus dahil nagpakamatay siya. Sabi, hindi mo siya nagpakamatay. Okay? Nag-alay siya ng buhay niya. At sabi niya, may kapangyarihan akong muli, nakunin din yun. Amen? Ang ating Panginoon Jesus, inalay niya ang buhay niya para sa atin. Amen? Kaya ba? Amen. Hindi mo ay katabi mo? Sinama na siya sa sinapulo. Pangatlo, ang muling pagkabuhay ay ano po, nagpapatibay na meron ng bagong paglalang.
Amen? May new creation na nangyayari. May bagong tipan na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Amen? Colossians 1:18, siya ang ulo ng iglesia, tayo ang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Ang pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus ay ang sandali na ang pag-asa mismo ay dumarating mula sa hinaharap patungo sa kasalukuyan. Ibig sabihin, ang ating Diyos ay niligtas na tayo sa penalty ng kasalanan. Siya na ang nagbayad. Amen? Ang ating Panginoong Jesus na ang nagbayad sa penalty mo dapat. At siya rin po nagliligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa pang-araw-araw, binibigyan tayo ng kalakasan para magsabi ng no sa kasalanan. Amen? Kung sarili mo lang, hindi mo kaya. Hindi ko kaya. Pero dahil sa Diyos, walang imposible. Amen. Amen? Dati kaya grabe ako magmura. Sa totoo lang. Grabe. May parang totoo cinta. Lagi ka na nagmumura. May kilala ba kayo gano'n? Na grabe magmura? No? Ganun po ako noon. Noon. Okay, noon. Malalaman mo nga pag ginulat mo eh. Di ba? Ay, Petra mo. Pag nagulat, lalabas yung laman na nababago ko yun. Amen? Pag nakay Kristo tayo, unti-unti nagbabago. Amen? May kanta nga po gano'n eh. Binabago mo ako araw-araw. Amen? Binabago mo ako araw-araw. Sabi mo nga, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Isa pa. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako Ano ang nangyayari? Binabago tayo. Pag hindi ka magbago, bumabago ka. Bumabago ka araw-araw. Hindi ka naliligo eh. Ang hirap kaya nun, no? Ano gusto mo? Sige, pag nakita ka ng kumare mo, welcome ka sa bahay niya. O yung pagpalapit ka na, ang galing mo na si Momo ka na. Ano gusto mo? Okay. Meron nga lang po babala. Panghuli na po ito. May mga manunuya or mangkukut siya sa atin sa huling araw sa atin. Huwag kang ganun. Huwag mo sabihin na, totoo ba talaga yung Diyos niya? Walang ganun. Huwag po yan sa atin mangyari. May mga tumuya na marinig ang muling pagtawala. Ang Diyos ay hindi nalilibak. Tandaan. Amen? Hindi nalilibak ang Diyos. Ang sabi sa lumang tipan, mapalad ang hindi sumasama sa mga taong manunuya. Mocker. No? Sabi yan sa Psalm Awit 1 verse 1, blessed and happy is he, no? Kung ano raw, who does not walk in the ways of sinners. Amen? Kung sino raw yung mga kaibigan mo, nagiging ganon ka rin. Amen? Pansinin mo, yung mga nagtitinda ng natatabati. Kung sino yung mga kaibigan mo, nagiging ganon ka rin. Kung palamura ka, yung mga kaibigan mo, tsak, nagmumura. Kung mga kaibigan mo naman, mga ay, huwag ka, isang araw, federasyon ka na rin. Diba? Kaya po, dapat po, makita natin kung sino ang sinasamahan natin. Amen? Amen. Kami na. Kasama mo ba si Lord? Kami dalawa. Dapat nagbabago tayo. So yung warning ay totoo. Dapat, ano po, kung
magpag-ingat tayo. Amen? Nasa huling araw po tayo. Amen? Kaya dapat ang bawat isa sa atin ay marunong pong makinig at sumunod sa Diyos. Amen? Amen. Ano po yung una? Meron tayong katagumpayan laban Ikaw sa panalangin mo. kamatayan. Ang pagkabuhay muli ay ano po? Ang ginagawa natin. Ay ginagawa ng Panginoon bilang pagpapatunay na siya ay buhay. Amen? And then lastly, ang muling pagkabuhay ay ano po? Meron tayong bago panimula. Amen? Kaya sa araw na ito, magpasalamat tayo sa Diyos. Tayo po yung minuko at manalangin. Hallelujah. Panginoong Jesus, ang ginawa niyo po sa krus ay hindi po biro. Kaya po sa oras na ito, magpapasalamat po kami dahil kayo po umako sa aming mga kasalanan. Muli, Panginoon, nais po namin maranasan ang grasya niyo, ang awa niyo sa oras na ito. Muli, nais po namin, Panginoon, makita ang pag-ibig niyo sa amin, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito dahil alam po namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na buhay. Salamat po. Salamat po, Espiritu Santo, dahil binibigyan niyo kami ng kapangyarihan upang labanan ang gawa ng kaaway. At dahil sa ito, Panginoon, meron kaming pag-asa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. Maraming salamat, Pastor Neil, sa isang mabiyayang mensahe, isang kaliwanagan. Ano nga ba ang topic natin ngayon? Muling pagkabuhay. Ano ang relevance o ano ang importansya ng pagkabuhay na mabuli ni Jesus? No? Nakuha niyo ba yung sustansya ng mensahe ng Panginoon na dinala sa atin ngayong hapon ni Pastor Neil? Hindi na naman ang amen para walang kain. So napakahalaga ng pag-alaala natin sa buhay at kamatayan ni Kristo. Hindi siya namatay na walang kadahilan. Tayo nga walang kakwenta-kwentang tao, pero namatay si Kristo alang-alang sa bawat isa sa atin. Kayo, no? Kaya kung hindi tayo tinubos ni Jesus, para pa tayong alahas na nakasangla sa pawn shop. No? Kung wala yung tutubos, walang magraransam, naiilit ang ating alahas. Kapag nailit, kanila na yun, ibibenta nila sa atin on our part. Kapag nailit ang buhay natin, wala tayong Kristo, alam nyo na kung saan tayo pupulutin. No, mabuti sana kung katulad ni, sabi ni Presidente Estrada, sa kampungan, pupulutin. Hindi tayo sa kampungan, pupulutin. Sa impyerno ang tungo natin. Kaya tuloy ng Panginoon sa mensahe na narinig natin ngayon. Ngayon naman po ay dala ko tayo sa ating mga handog at mga kaloob. Meron po bang magbibigay ng tanging awit? Pakinggan po natin ang handog para sa tanging awit ni Ate Alegi at ni Ate Shane. Samantalang nililikom ni Ate Mel ang mga handog at kaloob. Yung kibo. Yan. Mauna po tayo ni Sister Valerie sa awit po para habang nagbibigay po tayo sa kanya.
your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sige po, tayo po ay salit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po at dito po kami sa inyong harapan. Muli po ay nagpapasalamat po kami sa araw-araw na aming kinakain. Hindi na po sa pagkain, kundi po sa kalakasan na meron kami, Panginoon, sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Kung paano mo po binigay ang buhay mo, Panginoon, ngayon din, Lord, kaya mong i-provide ang lahat sa amin, Panginoon. Ang mga ibon, Panginoon, hindi nag-aalala sa kanilang kakainin kinabukasan. Kami pa kayang mga anak mo ang hindi mo pabayaan, Panginoon. Kundi, Lord, sabi mo, hindi mo kami iiwan at pababayaan. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, salamat po sa aming negosyo, salamat po sa hanap buhay ng mga kapatid ko ito, sa kalakasan, sa kagalingan, pag-iingat mo, Panginoon. Muli po sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mangyari po umupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay mag-celebrate ng ating Holy Communion. communion. Na tinatawagan ko po si Pastor na mag-officiate si Pastor Emil na mag-officiate ng ating communion. Dahil ngayon ay communion Sunday. So tayo pong lahat ay manalangin muna tayo. Tingnan Diyos, salamat sa hapong ito. Ngayon naman po, Panginoon, ngayong hapon, Panginoon, ay gagalapin namin ang communion, Panginoon, sa aming pag-alaala sa iyong sakit at hirap sa krus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat o Diyos sa ginanap mong pag-aalay, Panginoon, ng iyong buhay. At sa hapon ito, dahilan Diyos, paspasan mo po ang mga elemento na gagamitin namin para sa aming pag-alaala sa iyong sakit at hirap sa krus ng Kalbaryo. In Jesus' name, we pray. Amen. Pastor Neil. Sige po, tayo po ito ngayon. At sabi yung mga service na natin. Tuon po muna natin ang mga kamay natin sa harapan. Pag-pray po natin ang communion elements. Ang tinapay po ay nagsisimbolo ng katawan po ng ating Panginoon Jesus. At yung cup, yung kopa, ay ano po, nagsisimbolo ng kanyang dugo. Ito po ay sabi po sa unang Korinto, babasahin ko po yung mga. Ito po, pwede mo po kami tayo. Puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay walang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras. sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat Kung magmahal, Ang iyong awa ay ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri
Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pakinggan niyo po ang salita ng Diyos. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, "For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, 'This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, He took the cup of wine after the supper, saying, 'This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Amen? Taas po natin ang tinapay at ang kopa. Panginoong Yesus, salamat po sa krus at sa amin pong pag-partake po nito. Kami nga po, Panginoon, ay Lord, alalahanin niyo po, Lord God, sa oras nito. Ginagawa po namin ito dahil mahal na mahal po namin kayo. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat po sa kalayaan, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng aming pong mga suliranin. Ikaw, Panginoon Jesus, ang hari ng mga buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po natin kainin at inumin. Pwede po natin ibigay yung mga kopa. Pwede na po tayong umupo. Para po sa ating mga pagbabalita, meron pong gawain sa Miyerkules at Lenny. Hindi gawain na po. So, meron po tayong Bible study sa tahanan ng mga Calderon, alauna po. Alauna ng hapon. Sino dito ang mga kadalo? Sino pa? Ayun, no? So, dalawa natin ang pagtitipong banan dahil marami tayong matututunan sa Bible study. Kung hindi ninyo na itatanong dito sa mga pastor, may itatanong nyo doon sa panahon na inyong pagpa-Bible study. Mamaya pagkatapos ng ating pananampahan, kaunting gawain ang mga bata, no? Na pangungunahan ni Ate Shane. Ngayon lang po ay tinatawagan ko na si Pastor para sa basbas at panalangin. Panalangin ng basbas. Inaanyayahan pong tumayo ang kapulungan. Ama naming Diyos na pangkapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at muli ay inipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At tunay po akong lumalapit sa inyo, Lord. Marami po kaming kapatiran na mayroong mga negosyo. Dalangin ko po, Lord, na kayo po ang God provider. Nawa, pagpalain po ninyo ang mga kapatid namin na mayroon pong negosyo. At kung mayroon man po kaming mga kapatid na wala pang hanap buhay, nawa, Lord, ay bigyan po ninyo siya ng trabaho. At patuloy po akong lumalapit sa inyo sa panahon po kasi ngayon at maraming karamdaman na nararanasan namin. Ito po ay bunga ng kasalanan, yung kapabayaan namin sa aming katawan.
Kaya naniniwala ako, nananalig na kayo po ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Nawa po ay hipuin po ninyo at inyo po pagalingin. At dinadalangin ko rin nga po ang aming bansa na bagamat ay crisis po kami ngayon, napakamahal ng gasolina, halos lahat damay, maging ang mga paninda ay nagtaasan na po. Kaya inilalapit ko sa iyo, Lord, na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa, Lord, ay pagkaisahin niyo na po ang Iran, Israel at USA. Nawa, Lord, dahil kayo po ang prinsipi ng kapayapaan. Maghari po ang kapayapaan sa daigdig na ito. Dahil sa dami na po ng naibirapan, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. So, pinadalangin ko po ang higit sa lahat yung Mateo chapter 28 verse 19, yung po aming Great Commission. At ito po talaga ang kakulangan. Ang sabi po sa Mateo chapter 19 chapter 28 verse 19, kaya humayo kayo na rinyong alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po aking dalangin ay inibigay ko po sa inyo ang papuri at higit sa lahat, inihingi ko po ay basbas sa hapong ito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Huwag muna kayong umalis dahil magkakaroon tayo ng sandaling groupings. May laro? Praise God, Panginoon. Bago po tayo mag-groupings po muna. God is good. And all the time? Pag sinabi ko pong hallelujah, sisigaw kayo ng iyak, magkaisamang may kasamang kamay. Ganun. Okay, hallelujah. Okay. Already, 1, 2, 3, hallelujah.